Ano naman po, ito lagi kong naririnig din yung nabanggit niyo na rin kanina, ma'am. Sheerline. Akala ko, ma'am, siyang Sheerline, yung kumanta ng Perfect, yung I found the love, si Ed Sheerline. Pagdating na malakas ang pag-ulan, obserbahan niya yung mga hayop. So parang nag-iiba yung behavior nila. Sound check, kakanta ko. Kung alam mo may tatamang kidlat sa'yo is mag-squat ka. Squat. Mas magandang araw sa ating lahat at welcome sa ating pinakaunang first na episode ng Hashtag for a Better Governance. Mga impormasyon para sa mabuting pamamahala at komunidad para sa sama-samang pag-unlad. Ayan, so I am your host today. I'm Shazer. And dito po sa ating show na to, lahat pag-uusapan natin yung mga information, updates na makakatulong para sa mas mabuting local governance. At syempre, ma-inform natin yung ating mga community. At ayaw naman nating patagalin pa. Napakahalaga nitong ating unang episode ngayon dahil matututunan natin yung pagiging handa lalo na sa mga sakuna. Napapansin natin ngayong mga panahon ngayon kasi mapansin nyo, kanina umaga maulan, tapos biglang iinit, tapos may mga instances pa na yung mga lugar na hindi naman nagkaka-hail, di ba? Ibang-iba na yung panahon natin ngayon, kaya napakahalaga na mapag-usapan natin to. So alam natin yung mga signs, yung warnings, and we are very blessed for our first episode na makasama natin ang isa sa mga kilala or na agency or talagang responsible na agency para dito sa topic natin ngayon. At ngayon na nga, atin nang i-welcome ang ating guest for today, ang Chief Meteorological Officer and Weather Specialist 2 ng NCR PRSD Pag-asa. So, alamin natin yung acronym nito mamaya kung anong ibig sabihin. Pag-asa Weather Bureau. Palakpakan natin. Welcome na ng show si Ma'am Bernadette T. Lucilio. Yay! Ayan, welcome sa Hashtag for a Better Governance. So, take your seat, ma'am, and your headset po para rinig na rinig po natin ang ating talakayan. So, thank you very much. Pwede po tayo mag-sound check, Ma'am Bernadette, kung rinig natin? Sound check. Ayan, so, kinig natin si Ma'am. Kakanta ko. Sound check. Ayan, sound check lang. Napakanta pa si Ma'am. So, welcome, Ma'am Bernadette, dito po sa ating show. Ano po ba yung tawag talaga sa iyo? Bernadette po talaga or meron kayong nickname, Ma'am? Badet na lang. Ay, Ma'am Badette. Si Tita Badette daw. Ayan. So, thank you very much po. And, Ma'am, siguro, tanong lang namin, ano ba yung ibig sabihin ng NCR PRSD? Okay. Assess sa Pag-asa, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. So, medyo mahaba. So, Pag-asa, meron kaming ibang-ibang divisions. So, pag sinabi nating PRSDs, yun yung division sa fields. So, PRSD means Pag-asa Regional Services Division. So, divided siya sa 5. So, meron tayong Northern Luzon, NL, NCR, yung National Capital Region, Southern Luzon. Ang NCR pala, ang sakop niya ay Region 3, NCR mismo, tapos Calabarzon. For Southern Luzon, ang sakop nila is Bicol Region. Kasi minsan na akala nung sa Calabarzon, nandun sa Southern Luzon sila sakop. So, pag Calabarzon, sa NCR. Oh, okay. Tapos meron tayong Visayas Regional, Pag-asa Regional Services Division at saka Mindanao. Ayan, so may bago tayong natutunan pagdating pala sa hatian sa Pag-asa. Ang Calabarzon sa NCR. So, Oo, sa NCR. Kasi mas malapit siya malapit. Sa Southern Luzon kasi is more sa Bicol at saka may part sa Visayas. Ayan, para sa mga viewers natin, Ma'am, ano nga bang ibig sabihin ng Pag-asa? Medyo mahaba. Pero alam ko, tinuturo na to sa LM. Okay. Makatulog ako ng LM ko. Hindi na. Siguro hindi ka lang masyadong, o baka masyadong mahaba, hindi mo ma-recall. Oo. So, Pag-asa means Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration. Oy. So, kinikater namin is yung 3 sciences. Kaya more on astronomy, geophysics, at saka yung isa sa atmospheric.
Ayan, so tama-tama yung topic natin sa panahon ngayon. Oo. Ang ating panahon na na topic, puro panahon. So meron tayo ma'am ngayon medyo pakulo. Kasi ang daming mga kasabihan ma'am pagdating sa mga panahon eh. Hindi naman siguro lahat totoo ma'am. Gusto naming malaman syempre doon sa mga kagaya nyo na expert kung ano. So nandito po ang ating like or dislike button or thumbs up or thumbs down. Ayan. So ma'am, may babanggitin po ako na mga kasabihan or statement na kinasanayan na natin. Thumbs up po kayo kung approve ba yun or sang-ayon ba kayo doon or okay ba yun. Then pakita nyo lang po thumbs down itong red kung sablay ba yun or walang katotohanan. And gusto namin na makinig yung response po doon or explanation. Tapos mamaya i-discuss naman natin yun po lahat, di ba? Okay. Ayan, so sige. Ito na po sa inyo yung ating yung thumbs up and thumbs down natin. Ayan. Okay. Una pong statement. Totoo po ba na kapag pula ang langit sa umaga, dapat maghanda sa masamang panahon? Ayan. Thumbs down. So, hindi po pala to, wala pong katotohanan to, ma'am? Kasi sa amin sa Pag-asa, syempre magre-rely kami sa scientific data. So as of now, wala pa siyang scientific basis. Pero before kasi yung ating mga ninuno, parang yun yung na-obserbahan nila. So nire-relate. Mhm. Pero wala pa tayong, ang ano kasi doon, pag mapula, siguro ang connotation nila is sobrang init. Mhm. So automatic naman yon kapag sobrang init ka sa morning, lalo na pag nag-onset na tayo ng rainy season, expect nyo talaga na uulan sa hapon. So siguro, yun yung pinagbabasihan ng ating mga nakakatanda ng araw. Pero Oo. hindi pa siya proven scientifically. So, thumbs down tayo dyan. So, hindi pa proven scientifically yung ating So, thumbs down si ma'am. Thank you po. Ito po yung pangalawang statement natin na lagi rin nating naniniwala ba kayo dito? Ito naman opinion naman ang tatanungin natin dito para dito sa second line natin. Ang tag-ulan ay pagpapala, ngunit ang sobrang ulan ay sakuna. Oy! Thumbs up pala. So agreed si ma'am sa sa statement. Bakit po, ma'am? Kasi, di ba, sinabi natin na yung pag-ulan is pagpapala kasi kailangan natin yun. Kailangan ng farmers para, lalo na doon sa mga hindi naaabot ng irigasyon. So, ang means nila para magpatubig sa mga sakahan nila is talagang rainwater. Tapos, sa atin kasi, kailangan natin ng rainwater. Karamihan kasi ng rainwater natin is nanggagaling sa bagyo. So, almost 50%. So, pag kulang, syempre affected yung water supply. So, yun yung importante kasi. So, pag kulang yung ulan natin, hindi marireplenish yung groundwater. So, pag sobra naman, sobra-sobra, marami namang nararanasan tayo na flash floods, floodings, pero hindi lang natin, yung nararanasan natin is hindi lang natin i-attribute dun sa sobra-sobrang pag-ulan. Pero ngayon, since nagbabago na yung klima natin, so dapat is nag-a-adapt na tayo kasi malaki yung chance or talagang may possibility na dadating yung time na talagang malalakas or makakaranas tayo ng sobra-sobrang pag-ulan. So, di ba sinabi natin, pag sobra, masama. So, dapat eksakto lang. Kaya lang, tayo rin yung gumawa kung bakit siya nagiging sobra. Sobra-sobra. So, yun, parang resulta ng kapabayaan natin. Kaya, so maghahanda na tayo. So, ang sinasabi kasi namin is hindi na natin, parang sa climate change kasi, hindi natin yung mabibitigate. Andyan na yan eh. So, dapat mag-a-adapt na tayo. Yun. Adaptation ng Yes. kinakailangan. So, parang parang tubig lang din yan eh. Ilang water ba kailangan natin sa katawan natin? O, di ba sabi, at least 8 8 glasses. 8 glasses. Oo, pag mga 20 glasses ka na, ma'am, ihing-ihi. Oo, sobra naman yun. Balisaw-saw ka na nun, ma'am. So, hindi talaga. So,
approve yung yung pagpapala ang ulan. Pero pag napasobra naman, so sakuna na yun. Okay, thank you very much po. So pangatlong statement po tayo, ma'am. Kung ang ibon ay mababa ang lipad. Parang yung kanta, ma'am. Kalapating mababa ang lipad. Ay, hindi pala. Iba pala yun. Sige, sabi, kung ang ibon ay mababa ang lipad, uulan. Uy, may bago tayong nalaman na na ngayon. Sige ma'am, bakit po kaya? Kasi di ba sa atin, pag ang inoobserbahan natin, pag merong padating na malakas ang pag-ulan, obserbahan niya yung mga hayop. So parang nag-iiba yung behavior nila. Kaya inobserban ko yung kapitbahay ng mga hayop Hindi ba yung mga hayop na kasi di ba pag uulan, ayun napansin nyo, di ba malamig ang simoy ng hangin, medyo lumalakas. Tapos ang hangin natin kasi dyan, pag malamig, mabigat. So syempre affected yung paglipad ng ibon. So sa pag mabigat yung hangin mo, hindi naman siya makakalipad ng mataas. So ibig sabihin, mababa lang yung paglipad niya. So isang parang term yung humidity, yung masyadong humid yung kaya nahihirapan sila ganun. Pwede, kasi maraming moisture content yung environment mo. So isang factor din yun. Kaya, di ba, mapansin nyo, pag summer, clear sky, ano nung mga ibon, di ba matataas yung lipad nila. Pag naman cloudy, anong nakikita nyo? Di ba medyo laylo na sila sa paglipad. Kasi mabigat yung hangin. So apektado yung, syempre, pakpak nila yun. So yun yung isa sa scientific basis natin, pwede nating obserbahan. So yun, thank you Ma'am Badet. Talagang natuto tayo dun. So hindi natin pwedeng i-judge basta si Magdalena kung bakit siya kalapating mababa ang lipad. Yan. So thank you Ma'am. So may natututunan tayo. Pangatlong statement pa lang natin. Ang dami nating natutunan. Ito pa naman Ma'am, patungkol din to sa pag-ulan Ma'am. Ang sabi daw, kapag ang buwan ay may halo, uulan. Naobserbahan ko yan, pero parang hindi ko masyadong kabisado yung scientific basis niya. Pero natutunan ko yan dun sa asawa ko. Kasi observer din siya. Ano pong ino-observe po niya? Pag-asa din sa siya. Pag-asa rin. Ano yan, pag may bagyo kasi, lumalabas siya. Tapos tinitignan niya. So napapansin niya, may halo nga. So kahit naman kunyari, walang bagyo, titingin yan sa labas. So, yun yung sinabi niya sa akin. Pero kailangan pa natin maghanap ng mga scientific basis. Na mapapansin mo, pag may halo, parang hindi siya clear. So, ibig sabihin cloudy. So, may chance talaga na uulan. Okay. So, yun, napakahalaga ng scientific basis. So, may ilan kami dito na may relation na sa science pero iba kailangan pang i-prove. So yun, take note sa mga viewers natin Ayan, thank you ma'am. So next po natin. Ito pang last na muna. Napakaraming kasabihan pero baka maubusan tayo ng oras. Ayan, so una, ito pala. Related din pala to dun sa isa. Pero sabi dito, kapag ang langgam ay nagmamadaling pumasok sa kanilang bahay, uulan. Thumbs up or thumbs down po kayo dyan? Thumbs up tayo dyan. So, di ba kasi, obserbahan nyo sila. Di ba pag malapit na yung rainy season, nakita nyo sila nakapila-pila, di ba? Tapos may dala-dala na yan something. Oo, ma'am. Diba? Parang parang mga evacuees niya nakapila na. Nag-store. Iba pala yun. Relief goods pala yun. After pala yun. Sorry. Yung nakikita, kasi sa bahay, nakatira kasi kami sa, marami pang puno sa likod. Sa Malvar, medyo doon kami sa dulo. Naobserbahan namin na pag magtatag-ulan na, naglalabasan na sila. Tapos, kanya-kanya na silang, makikita mo naman na naka-line. Tapos parang may bit-bit, may ganun silang kulay puti, something pagkain. So, mapapansin mo, parang nagsisimula na silang mag-imbak ng pagkain. Tapos, pag malapit ng umulan, makikita mo yan na talagang mabilis na yung para na silang nagtatakbuhan na papunta sa bahay nila. So yun, naobserbahan namin na pag nakita na namin yung langgam na nag-iipon, malapit ng tag-ulan. Kahit parang sign na yun na malapit ng tag-ulan. So pwedeng basis natin yun to prepare.
Mhm. So, Ma'am, yun. parang ano pala yan, ma'am, talagang scientifically, ano yung kwento nung kabataan na pinag-aaral natin, si ano nga yun? Si Langgam at si Pagong? Ay, hindi. Si Langgam at si Tipaklong pala. Yun, na tinuturuan tayo ng preparedness. Si Tipaklong ano lang hayahay. Si yung mga Langgam Di ba nagpre-prepare maaga na. pa, nagpe-prepare na sila. Oo. So, ano pala, ganun talaga. So, may katotohanan. Kaya thumbs up tayo dun sa last statement natin. So, thank you very much, ma'am, sa pagsagot ng ng ating mga pagkaklaro dun sa ating mga kasabihan. Ayan. So, marami tayong natutunan so far. So, ngayon, ma'am, dako na tayo sa pangalawang part. Ito yung medyo technical na at mas kailangan natin ngayon kasi sabi nga ni ma'am, kailangan nating maghanda ngayon, palala ng palala or pabigat ng pabigat yung mga ma-experience nating mga bagyo, di ba? So, mahalaga na alam natin yung mga warnings, yung mga signals. So, yun yung i-discuss na natin ngayon. Ayan. Meron po akong mga katanungan dito na ito rin yung kadalasang katanungan ng mga kasamahan natin or mga followers natin dyan sa ating pong social media. Una pong katanungan, may nababanggit po na hydrometeorological hazard. Ano po ba yung hydrometeorological hazard? Okay. So medyo lang, parang tongue twister, no? Oo nga po, medyo nabulol ako dun eh. So yung hydrometeorological hazards, ibig sabihin pinagsama yan, sa hydro tubig. Mhm. Yung meteorological, ito yung sa may kakibat sa weather. So ibig sabihin nun, pag sinabi natin hydrometeorological hazards, ang nagkukos ng hazard is primary, tubig. Mhm. So pwedeng bagyo, tapos yung ibang weather halos lahat naman kasi ng weather systems natin may dala-dala yung pag-ulan. Mhm. So, yun. So, pero parang ang pinakabida is yung ating tropical cyclone. Pero ngayon, di ba, meron na tayong amihan, meron ng habagat, tapos di ba, inintroduce namin before si cold front, ngayon shear line na. Oo. So, lahat yun, may mga dala-dala yung hazards na ang nagdudulot ng hazards nun is yung rainfall niya or sobra-sobrang pag-ulan. So, yun po. So, hydrometeorological from the term or from the word hydro. So, lahat ng ayan. At yan ang pag-uusapan natin ngayon, ma'am. So, ito po, ma'am. May katanungan po. So, nabanggit niyo po, ma'am, na patungkol sa lato sa tubig and na pag-ulan. Ano po? Kapag po ba may thunderstorm, ikidlat-kidlat, ma'am. Ang daming nagtatanong nito eh. Paano pag halimbawa nasa gitna ako ng parang at wala akong shelter, ma'am? Ano po ba yung pwede kong gawin? Maliligtas pa kaya ako sa kidlat or ano? Ano po bang payo ng mga ng pag-asa pag halimbawa sa ganong instances? Nasa gitna ng maulan na malakas and may posibilidad na kumidlat. Okay. So, ang thunderstorm naman kasi, hindi naman yan agad-agad nangyayari. Mhm. So, ang precursor niyan, sa umaga, pag naramdaman nyo na sobrang init, then expect nyo sa hapon, pwede na siyang magkaroon ng thunderstorm. Lalong-lalo na kapag malapit na tayong mag-onset ng rainy season. So, ang normal onset natin is second half ng May hanggang first half ng June. So, ngayon, bago sa pag-asa mag-declare na onset, makipapansin nyo, maraming thunderstorms na nangyayari before mag-onset. Tapos nangyayari yan tuwing afternoon. Tinataon niya yung malapit na tayong mag-uwian. Mga 5 Oo nga, p.m. ma'am. Laging yan. ganun eh. Pag magta-time out na, sabay So, kasi nga, mainit sa umaga. So, magte-take time pa para mag-evaporate tubig. Ma-form into clouds. Na dapat, ang clouds mo is yung cumulonimbus clouds. Yung para siyang itsura niya cauliflower. Tapos yung base niya maitim. So yun, pag nakita mo na yun, may tendency na magkakaroon ng thunderstorm. So ibig sabihin nun, pero may mararamdaman ka muna. Malamig na yung simoy ng hangin. Yung biglaan, ma'am, yung lamig? Or Unti-unti naman siya lumalamig. Pero ang isa ko natutunan kasi, kahit naman yung normal na uulan lang, basta lumamig na yung simoy ng hangin yon, may tendency na uulan na. Tapos, pag nagkaroon ka na ng thunderstorm, ang kadalasan kasama niya kasi, kaya namin sinasabi na delikado, may kasama yung kidlat at saka kulog. Ngayon, tong kidlat kasi,
Pero di ba bago magkaroon ng thunderstorm, so meron ka na dapat gawin. So ang tanong mo kanina kasi is kung inabutan ka sa field, kunyari parang yan. So may mararamdaman ka muna bago mag-strike yung lightning malapit sa'yo. Kasi ang tinatamaan talaga ng kidlat, kung ano yung pinakamataas na bagay na present doon sa lugar. Paano kung ikaw yung pinakamataas? So ang sinasuggest, may mararamdaman ka pag malapit yung lightning mag-strike sa'yo. Ikilabutan ka. Ganun. Tumataas yung Mga balahibo. Oo, ganun. Tataas yun. Basta tapos malamig ang siboy ng hangin. So hanggat maaari, mag-take shelter ka na. Pero paano kung wala? Kung hindi mo kung wala kang balahibo. Tapos Hindi, kung wala to. Ibig sabihin, Kasi wala nag-warning sa'yo, ma'am. Sabi niyo, tataas yung balahibo. Hindi, ibig sabihin ko, wala kang masilungan. Kasi, pag kikidlat, huwag kang sisilong sa ilalim ng puno. Ay, mali. Bakit po, ma'am? Oo, kasi yung puno yung tatamaan. Nandun ka sa ilalim, di kasunod ka Kasunod na. din. Oo. Mali pala yun. Tapos, ingat. di ba may cases doon sa Nueva Ecija yata na yung farmer is nag-take shelter siya sa ilalim ng puno. Nag-cellphone pa. Ay, naku. Ina-advise kasi namin kapag kumikidlat, huwag kayong mag-cellphone. Kasi parang ina-attract mo na sa aking pumunta yung tumama yung kidlat. Kasi di ba alam naman natin, ang cellphone is nagre-release siya ng charges, di ba? O, di iyon. Di talagang tatamaan ka. Kasi nandun. Ina-attract mo na eh. Oo, ina-attract mo yung kidlat. So ngayon, kunyari, wala ka masisilungan, huwag kang sumilong sa bahay kubo. Pag tinamaan yung bahay kubo, kahit munti. Oo, masusunog, dinandong ka sa loob. Hanggat maaari yung concrete Concrete lang. Na, so, dapat na shelter. Yung mga bahay na talaga. Oo. Para nga pag sobrang lawak nung lupain mo, ma'am, tas wala ka talagang nasa field ka. Oo, ma'am. Huwag kang tatapak sa tubig. Kasi conductor ang tubig. Kunyari may ibig sabihin yung may kanal or may huwag ka dun sa tubig. As much as possible, dun sa parang damuhan. Ngayon, ang best, kunyari wala talagang masilungan ka, ang best position mo para kung alam mo may tatamang kidlat sa'yo is mag-squat ka. Squat? Squat. Ayan, so i-sample na natin yung squat. Squat. Ma'am, naka-squat na ako. Dapat, yung sakong mo magkadikit. Magkadikit. Ang sakong. Di natin papakita sa camera ngayon eh. Pero sige, kunwari, ito yung sakong. Ka. Ayan. Pagdikitin mo yung sakong mo. Okay. Tapos, takpan mo ang tenga mo. Para hindi mo marinig yung pagtama sa'yo, ma'am? Hindi na. Hindi. Kung tatama yun malapit sa'yo, kasi karaniwan yun sa ground tatama. Kaya pinagdidikit yung sakong. Para yung area na dadaanan ng kuryente galing sa kidlat is dun lang sa paa mo, tapos ikot siya sa sakong, lalabas sa kabilang sakong, lalabas sa paa. So kasi pag hindi mo siya pinagdikit, yung kuryente niya is dadalo yun sa buong katawan mo. Paano kung tamaan, ay ibig sabihin, malakas yung kuryente, tapos ma-damage yung internal organs mo. So yun maluto. Yung ibig sabihin, kasi malakas yung voltahe ng kuryente nun eh, kung ma-damage. Kaya, as much as possible, kung kaya mo, mag-squat ka, pandikitin mo yung sakong mo. Tapos alam naman natin, after ng kidlat, may kulog. Kaya dapat mong takpan ang tenga mo. Ay ma'am, may factor po ba pag makapal yung kalyo sa sakong, ma'am? At least, hindi, pwede yun. Alin po ang advice niyo? Dapat makapal yung kalyo or makapal yung suot mong sapatos. Sapatos pala. Hindi. So, wala pala sa kalyo yun. So, okay lang kahit na medyo kalyado na kayo. Ang importante doon is pagdidikitin mo yung sakong mo. So, parang doon yung flow. Maliit lang yung target. Ayun. So, may nadagdagan na naman tayo sa kaalaman. So, kung kayo ay mahilig mag-camping, tapos sa tuktok ng bundok nagka-camping. So, una, iwasan nyo yung pagsilong sa puno, sa kubo. Pag tinamaan kasi yun is tatamaan. Kayo rin, Tapos yung iwasan yung matubig na tutungtungan. Tapos iwasan munang gumamit ng cellphone. At iwasan yung cellphone. Ayan. So, pag may ka-chat kayo ng time na yun, dapat Nagmuna. Mag-chat na agad kayo. Wait lang. Tatamaan ako ng kidlat.
text you later. Yan. So, ganun. Paano po ba yung sistema ng pag-warning naman sa thunderstorm sa Pag-asa? Nakikita natin yun eh. Meron po kayong mga pinopost din, di ba po? Mga thunderstorm signal, warning, yun. Sige po. Meron kasi sa NCR per SD, meron sa isang section na devoted sa pag-i-issue ng thunderstorm warnings and rainfall warnings. So, tawag natin doon is the Rainfall Warning System, so RWS. So, puro sila mga weather specialist pataas. So, ang basis nila dito is yung satellite and radar images, more on sa radar. So, meron sa NCR per SD, 2 yung radar stations natin, Subic at saka Tagaytay. So, pag may na-monitor sila doon na cloud formation na pwede magdulot ng thunderstorm, yun, imo-monitor nila yon. So, meron kang 3 classification sa amin. So, una, yung information. So, magsasabi sila na less likely na ma-develop within the next 12 hours. Pag ang in-issue nila is thunderstorm watch, ibig sabihin, may posibilidad na magkaroon ka ng thunderstorm sa susunod na 12 oras. Pag naman nag-issue na sila ng advisories, ibig sabihin nun, threatening na, nangyayari na, or ito yung sasabihin nila na pwedeng maka-apekto within the next 2 to 3 hours. So mas yung time frame mas kumbaga mas parang now-casting na kasi yung advisory. So, sasabihin nila doon. Tapos saka-specify naman kung ano yung mga lugar na tatamaan ng thunderstorm. Nakalagay doon yung province, then may mga munisipalidad na. So, yun. Tapos sinasabi doon kung hanggang kailan, which may persist for the next 2 hours. Pero, pag nakita nila na hindi pa matatapos, mag-i-issue sila ulit ng another warning. So yan, ini-issue yan as the need arises. Okay po. Hindi siya yung regular na may time frame. Pag nakita namin, lalo na pag magtatag-ulan, mag-i-issue kami. So yan, i-issue yan. So hindi, kaya sa nakita yung development, meron pang kasunod. Tapos may madadagdagan yung areas. Mag-i-issue ulit ng panibago. Hindi na tatapusin yung 2-3 hours na time frame niya. So yun. Pero pag nakita naman namin na nag-dissipate na yung cloudiness, mag-i-issue na kami ng final warning. Okay po. Ano naman po laman ng final warning? This is the final warning for yung in-issue namin previous na advisory. Tapos kapag may nakita kami yung development, mag-i-issue ulit ng panibago. Bawi uli. Oo, kasi kasi mabilis kasi ang development ng mga clouds sa atin kasi nasa tropics tayo, tropical region. Unlike pag nasa US ka or sa upper latitude, middle or upper latitude, hindi ganun kabilis. So sa atin kasi lalo na pag sa southwest or habagat na, mabilis yung development. Kaya yun dapat ang i-monitor kasi para maaabisuhan mo yung mga areas na maaapektuhan. Ayan, so napakahalaga na alam natin yung mga warning yung binibigay ng ng Pag-asa. Lalo na pag mga magsasampay tayo, Oo. So pag nakita niyo yung last warning, yan nyo na, pwede nang i-ready yung pero paano pag may nakita ulit? Balik ulit, tago ulit. So yun yung mga thunderstorm warnings. Yung warnings. Ito naman is nilalagay sa FB page ng NCR per SD. So lahat ng social media accounts nakapost siya at saka nasa Pag-asa website. Kaya pwede nilang bisitahin regularly. Plus, kapag nagmo-monitor din kasi yung mga radio stations. So pag nag-issue kami, na agad sila, na-update na agad nila. So kailangan na updated kayo, check lagi sa very accessible naman yung phones natin. Follow lang natin yung page ng Pag-asa, yung website at all times para kita nyo. Pero wag lang kayong mag-check pag nasa gitna kayo ng parang at may thunderstorm. Kasi di ba bawal sabi nyo mag-cellphone. Wag muna. Di nyo naman check kung may final warning na. Ayan. So thank you very much po, ma'am. Ma'am, napag-usapan natin yung thunderstorm. Pero meron tayong mga may mga iba-iba pang yung heavy rain na mga mga warnings din May Ano color ba coding. pinagkaiba nun? Napapansin natin yung mga may mga color coding kasi parang yung ang sign niya parang naalala ko may cotton candy iba-ibang kulay. Ano po ba yun? Maaari po ba naming malaman kung ano yung pinagkaiba-iba nila? Sige. Kasi
Mag-i-issue ng thunders kasi kunyari sa RWS, pag may nakita silang system, yung cloudiness, titignan nila yan kung thunderstorm ba yan or heavy rainfall activity. So pag nakita nila na monitor na thunderstorm ang mangyayari, issue sila ng thunderstorm. Pero ang thunderstorm kasi may kasama yung heavy rainfall. So pag nakita namin na heavy rainfall na, mag-i-issue yan ng panibago na heavy rainfall warnings na yon. Yun yung color-coded na ini-issue natin. Yun yung yellow, orange, and red. So, meron siyang kaakibat na values na yun yung ina-expect natin na rainfall amount na pwede natin maranasan within the next 3 hours. So, doon tayo nagbabase. So, pag yellow ka, heavy rainfall ka, pwedeng naranasan na no isang lugar or mararanasan pa lang in the next 3 hours. So, ang amount niya is 7. Makikita mo naman kasi yan dun sa radar at saka satellite picture. Yung mga specialist namin is kaya naman i-interpret kung ano yung rainfall amount. Pag yellow ka, 7.5 to 15 millimeters ang pwede mong asahan na babagsak dun sa lugar mo within the next 3 hours. So, para ma-visualize nila, 1 millimeter equivalent yan sa 1 litrong tubig. So, kapag 7.5 ka millimeters, di 7.5 na litro. So, imaginein mo yung isang litro, di 7 ganon hanggang 15 na ganon yung pwedeng bumagsak dun sa lugar mo. Malakas na yan. Kung pagbabasihan natin yung amount. Ito, dapat yung community aware na kasi 'di ba ang flooding naman kasi is depende sa parang yung reaction ng community. Hindi siya pare-pareho kasi merong community na kayang yung 7.5 di pa sila nagbabaha. Pero meron namang mga community na konting ulan lang, 'di ba ang bilis magbaha. Oo, so yun yung dapat na bantayan ng mga LGUs. Ngayon naman, pag less than 7.5 na millimeters ng rain, hindi pa kami mag-i-issue ng yellow. Okay ho, white pa lang ma'am or Oo, pwedeng statement lang na pwedeng asahan magkaroon tayo ng pag-ulan, tapos less than 7.5, so yun. Pag nag-orange naman kami, ibig sabihin, dapat prepared ka na. Yung sa yellow, aware ka kung anong dapat mong gawin. Sa orange, dapat prepared ka na. Ibig sabihin, para magbabalot ka na. Para pag nag-issue ulit ng mas mataas na warning, aalis ka na. Parang ganon. Doon sa orange naman, inaasahan mo, intense na yon. Malakas na, parang may bagyo na yan, or may thunderstorm ka na. Tapos yung nararanasan mo na yung biglang pagbuhos ng ulan sa afternoon. So, pwedeng ganun. So, 15 millimeters to 30 millimeters na yung inaasahan mo. So, mas madami na. Tapos, tuloy-tuloy na yan in the next 3 hours. Tapos, pwede siyang magtagal. Ito, yung orange mo. So, pag orange warning ka na, flooding is threatening na dun sa mga flood-prone areas. Oo. Paano pa kaya yung Pag red naman, yung red? Pag red yan, torrential na yan. So, isang sample niyan yung naranasan natin nung Christine. Nung bagyong Christine last year. Yun nga ba yung yung mga around May ba yun? October. Mali pala. October yun. Di ba naalala mo na ang pinaka-apektado nun is yung Batangas? Kasi halos buong araw ang inisyo namin red. Di ba tuloy-tuloy yung pag-ulan nun, tapos walang tigil, tapos ang lakas, di ba? Oo, tapos di ba nakita ka namin nangyaring nag-landslide sa Talisay ata yun, sa Batangas. Kasi nga hindi na kayang i-hold. Kasi na lupa na ilang araw na siyang sunod-sunod na malalakas sa pag-ulan. So yun yung torrential, ganun kalakas. O pag na-imagine nyo. Ibig sabihin, more than 30 millimeters na yung bumagsak o yung aasahan mo pa sa susunod na 3 oras. Paano pa kung tuloy-tuloy yun? Minsan, parang lalo na kung mga nakailang araw ka ng ganun kalakas yung ulan mo, yung lupa mo is hindi na niya kayang i-hold. So talagang magkakaroon ka na ng landslide. Oo. Kaya mahalaga talaga yung mga puno natin yung mga roots, di ba? So 15 millimeters pala, yung millimeters
Paano ba sinusukat yun, ma'am? Ganito. Sa kasi meron tayong standard na sinusunod sa pag-asa. So ang unit natin dito is in millimeters. Pero yung sukatan natin, 'di ba kung makikita nyo sa ordinary ruler, napakaliit. Pero yung pansukat kasi natin is minagnify namin. Standard kasi yun eh. Magnify mo 10 times. So pag yung pansukat namin, ideally, yung 1 millimeter, parang equivalent siya sa 1 centimeter. May ibang ano pala, ibang kailangan scale kasi ba tawag sundin. doon? Kailangan mong sundin yung standard na ini-issue. So, yung may tubo yon. Ang puno ng isang tube full is 50.8 millimeters. So, may instances na umaapaw kasi yon. So, meron kang overflow can. Tapos, may kasama yung partner na meter stick. So, yun yung aming pansukat. Okay, ma'am. So, doon po sa office nyo, lagi may parang may isang lokasyon na nandun yun. Oo. Naka-install siya talaga sa labas. Dalawa yon. Isang, yung 8-inch standard rain gauge, yun yung nasusukat niya kahit ambon lang. Tapos yung isa, ang tawag namin doon is yung tipping bucket rain gauge. Ang nasusukat niya ay 0.5 millimeter pataas. So, pag less than 0.5, treated niya yun as 0. So, kailangan mo may isa ka pang instrumento. Yung mas maliit. Hindi siya mas maliit, pero mas makikita mo kapag may ambon ka lang. Yun. Tapos yun, ma'am, talagang naka-expose sila dun sa labas kung alin yung pumatak. Expose sila. Tapos dapat wala silang obstruction na katabi. Kaya sa mga field stations, kung pupunta kayo, karamihan yan, lalo na pag agreement station, parang nasa gitna kami ng palayan. Yung mga walang katabing building, walang katabing malalaking puno. Pero yung sa mga ordinary na stations namin like synoptic and agreement, may mga criterias or may sinusunod na standard. So dapat wala kang obstruction para talaga yung rainfall na papatak is mas sasahod nung instrumento mo at masusukat mo ng tama. Okay. So yun, thank you very much. So yun pala yung medyo komplikado pala yung pero basta yung number, yun pa rin naman, na pag mas maliit yung number, medyo less. So, yung mas mabigat, mas marami. Pag tumataas. So, tingnan natin yung mga announcement and mga pinopost na warnings ng pag-asa. Ayan. Napag-usapan natin yung warnings ng thunderstorm, tsaka heavy rainfall, ma'am. Pero minsan, ma'am, di ba parang pag umuulan, may kasamang buong yelo, ma'am. Ano kaya yun, ma'am? Hindi kaya kapitbahay lang namin na naghahagis ng basag na yelo. Ano po bang, ano nga ang tawag dun, ma'am? Hail. Hail, yan. Ano po yung cause nun or ano yung implications ng hail? Kasi diba, bago magkaroon ng thunderstorm, diba sobrang init. Tapos, diba mag-evaporate yung tubig, ma-form to makikita mo, cumulonimbus clouds. Yung parang cauliflower na ulap na yung malaki. Fluffy. Sa loob nun, malamig. So may certain point ka na, siyempre ang laman noon, ulan, rainfall. May certain point doon na malamig sa loob. So ang tendency niya, mabubuo yung ulan mo. So pag mabigat na siyang masyado, so ang papatak sa kanya, hail. Di ba may instances na yung yellow siya pero hindi na siya umaabot sa ground kasi natutunaw. na. Dahil sobrang maliit. Ngayon, pag sobrang malamig doon sa clouds, talagang mabubuo yung yellow mo. So, pag hindi na siya kayang ng clouds, babagsak yun as hail. Ito yung delikado kasi minsan, maliliit, parang kasing laki ng butil ng mais, pero may instances sa ibang lugar na malaki, parang bola. Akala ko may ice block na. Hindi naman, yung yung bola may ng mga bata. Yung ice block na merong may balat ng palay. Yung parang pag delikado kasi siya pag medyo mas malaki. Kasi pag yan, yung hail, umatak sa karsada, mas madulas. Oo, tapos, paano kunyari nasa kotse mo ikaw, tapos naabutan ka ng hail. So, yung windshield mo, may tendency na mababasag. Oo nga. So, yun, lalo na kung ikaw inabutan ka sa labas ng hail, tapos wala kang covering sa ulo mo. Butas ang bungo. Masakit. Masakit na tamaan. Kaya minsan, puputok yung, so yun yung delikado kasi. Ma'am, may naiisama kaya yun sa mga warnings natin, ma'am? May kakayahan ba tayo na, halimbawa, ito, sobrang lamig nung na-observe naming cloud.
Nandito ako ngayon sa loob ng cloud, reporting from... Wala pa tayong capability na gano'n. Wala. Pero pag umulan ng yelo is minomonitor ng Pag-asa yun. Tapos tinitignan kailan, anong oras, saang lugar. Ito, nakaraniwan nangyayari to. Matataas na lugar. Bagyo, mga ganun, ma'am. Di ba meron silang, yung taniman nila doon ng gulay? Di ba, minsan Farm bill, ma'am. Ay, iba pala yung farm bill. So, hindi ko alam yung exact lugar sa Benguet o na umuulan na yelo. Pero may instances din na kahit dito sa atin sa Central Luzon. Sabi niya daw, ma'am, sa Lukban, sabi na nanay ko nung mga panahon nila doon na nagkaka-hailstorm daw doon sa Lukban. Pag kasi ang niyan, yung sobrang init sa umaga, expect mo, pwede mangyari yan sa hapon. Hailstorm na napag-usapan natin. Pero may instances naman po, ma'am, na pag may mga bagyo rin tayo, mga pag-ulan, meron tayo na ipo-ipo. Ano po ba yung mga dahilan kung bakit tayo nagkaka-ipo-ipo or tornado? Yung kasi sa thunderstorm, pwede sa loob ng thunderstorm, pwede ka magkaroon ng tornado. Sa loob ng thunderstorm. Oo, pwede yan. Tapos makikita mo yan, may yan parang may precursor na muna. Tingnan mo yung klase ng ulap. Sa klase po ng ulap na... doon mo siya ma-identify na pwedeng magkaroon ng tornado. Ano po yung klase ng ulap na yung dapat... Yung tawag namin doon is yung mamatus clouds. Mamatus? Yung parang siya korte siya ng dede. Ay! Wala po akong idea dyan. Hindi ako naniniwala. Ayan, so yun. Parang, sige, papakita natin sa yan dito sa screen. Yung parang siyang ganun. Yung W, parang W. Basta ang doon is parang siyang yung dibdib ng babae. Tapos yung nakalawit na gano'n, yun yung humahaba. Oo. Yung di ba nakita niyo sa tornado, di ba nag-elongate siya, di ba? Okay po. So yun yung nababatak pa, Ano po yun, ma'am? Yung cloud na yun, talagang may umiikot na yun meron, oo. Ang kasi, tornado kasi niyan, ang niyan is, di ba makita mo hahaba yung, bababa yung ulap. Umiikot yan. Tapos, yun yung delikado kasi pag nag-reach siya sa ground. Oo. Kasi yung iba, hindi siya umaabot sa ground. Pero ang delikado kasi dyan, yung pag umabot sa ground, para kasing vacuum. Yung wind speed niyan, yung pag-ikot na ganon, mas malakas pa minsan sa bagyo. Grabe pala. Para siya tapos yung lahat ng dadaanan niya, para yung vacuum. So lahat ng dadaanan niya, hihigupin niya. Tuwan-tuwa ang nanay ko noon. Pag parang vacuum pala. Linis agad yung bahay. Pero pag hinigup niya, tinatapon naman niya somewhere. Oo. Tapos siya may certain point. Diba minsan, kaya magkakapit bahay kayo, mga 5 bahay magkakatabi. Lahat. Napansin mo, yung mga pang 5 bahay, hindi siya affected. Pero yung first 3 houses, yun yung na-damage kasi dun siya dumaan. Ano po yung ma'am? Tumatalon? Or... Hindi siya, yung umiikot. Parang, yung daan niya parang pagano. Okay. Parang, parang Beyblade. Napanood mo yung movie na Twister? Parang yun ba yung may mga parang Pepsi in can na mga, yun na naalala ko eh. Gusto kasi nila i-monitor kung ano ba yung nasa loob ng tornado. So gusto nila makakuha ng data para makapag-issue sila ng warnings. Kasi mahirap kasi nga dahil ito, di ba mabilis lang siya ma-develop, mabilis din siya mawala. So ang purpose kasi is para makapag-issue ka ng warning, para maghanda yung mga tao. Sa ibang bansa, ma'am, talagang maraming instances nun. Sa atin naman parang hindi ganun karami. Hindi ganun karami. Marami yan sa US. Diba? In our country, the US. Foreigner pala. Taga doon ka ba? Yes, sometimes. Ma'am, yun po, kanina, hailstorm na, tornado. Meron naman tayong tinatawag microburst. Ayan. So ano po yung microburst? Yan. Parang may certain area ka lang. Yung biglang bagsak. Yun yung delikado. Yung biglang bagsak ng ulan. So may cloudiness ka, malaki yung area ng cloudiness mo. Tapos, basta madilim yung base. Tapos makikita mo yung portion lang siya na biglang bagsak. Umuulan. So yun yung delikado kasi biglang bagsak siya. Delikado yun. Napakamalas mo naman. Pag ikaw, yung portion naman doon lang sa area na nandun ka, so yun yung delikado. Ma'am, ito pa ang lagi namin naririnig. Ano ba yung
Monsoon. Yan. Para sa mga viewers natin, Sige. monsoon. Yung monsoon, ibig sabihin, yan yung dominant na weather system natin. So, dalawa yan. Mhm. Sa southwest or alam natin, si Habagat yan. Habagat. Pag Oh. southwest, habagat. Oo. Ibig sabihin, yung direction ng hangin mo is galing sa southwest. Ayan. Hindi siya papunta sa southwest. Galing. Kung Okay saan siya po. galing. So, ito, nararanasan natin na July to September. Ito yung, binabantayan natin nag-onset tayo na rainy season. So yun yung Oo. ayan na yung Pag southwest nag-onset tayo, malapit na yan. Ang nakaka-apekto na sa ating hangin dyan Ay, is galing na southwest. sa southwest or Oo. galing sa timog, kanluran. Yan. Timog, Tapos kanluran. ang hangin na daladala niya, mainit. Mainit at maalinsangan. humid, Kaya ang pakiramdam mo, 'di ba, kahit umuulan Ulan. minsan, malagkit. malagkit. Mm. Tapos siya, minsan nagtatagal siya ng 1 week Mhm. na dire-diretso yung pag-ulan. Tapos nagdadala siya ng rainfall dito sa western side ng bansa. Western side lang po, ma'am. Western side. Oo. Mhm. So, yun si southwest. Mhm. Ngayon naman, may isa pa tayong parang main weather system natin. Ito yung si Amihan or the northeast monsoon. Northeast. So, ang hangin niya galing sa northeast. Mhm. Ito yung time na winter sa northern hemisphere. Di nagyayelo ngayon doon, di ba? Aha. Sa Siberia. Yung hangin natin galing Siberia, malamig. Mhm. So, papas yan ng Pacific Ocean. Pagdating mo sa Pacific Ocean, makakagather yan ng moisture. Kaya Mhm. meron din pag-ulan na dala-dala sa atin. Pero ang kaibahan niya, pag si northeast monsoon, cool and dry ang Cool and hangin. dry, Kaya hindi di ba pag maalinsangan. magpapasko, Masarap, malamig. oo. Hindi ka bugnutin kasi hindi maalinsangan yung pakiramdam mo. Mhm. Ito, medyo malamig siya yung dala-dala. Yung Pero, pinagkaiba nila, no? once na dumaan siya sa karagatan, magdadala pa rin yan ng pag-ulan. pag-ulan. Kaya At- pala, yun, napapansin natin na pag hanggang February ba yun, ma'am? Minsan umabot siya Hanggang ng March. Ay, Tapos, ang apektado dito is yung eastern side ng bansa. eastern side. Particularly Quezon. Mm. Sa Calabarzon, sila ang apektado. Hanggang Eastern Visayas, Eastern Mindanao. Visayas. Okay po, ma'am. So yung pala yung dalawang weather system si Mm-mm. Amihan at si Habagat. Ayan. Yun. Di ba balanse? Yung isa sa western side, yung isa sa eastern side. Oo, talagang napakaganda ng lokasyon ng Pilipinas. So Ngayon. minsan na humihingi tayo ng hangin galing sa southwest. Minsan naman dun sa northeast na ibang bansa, yellow galing Oo. sa Siberia. Ayan. So, kaya po ba nagkaroon ng mga Siberian Husky sa Pilipinas? Hindi naman napalad. Baka dinala lang sila dito. Galing Alam sa... ko, baka napalad lang dito eh. Okay. Ayan. Ma'am, may naman po, ito lagi kong naririnig din yung, nabanggit nyo na rin kanina, ma'am. Sheerline. Akala ko, ma'am, siyang Sheerline, yung kumanta ng Perfect, yung I found the love, si Ed Sheerline. Iba pala si Ed Sheerline. So alamin natin si Ed Sheerline. Si ano ba? Sheerline. Yan, Sheerline. Di ba napapansin nyo sa pinalita, di ba lagi yan nagsasalubong na dalawang hangin, di ba yun? So, nagkakaroon tayo ng shear line kapag may nagsalubong ka ng hangin, magkaibang direksyon or magkaiba yung temperatura niya. Isang malamig, isang mainit. Tapos isang galing sa kaliwa, isang galing sa kanan. Pero pag shear line kasi, nangyayari to pag northeast monsoon. Northeast. So ang nagsasalubong yan, yung northeast monsoon tsaka yung easterlies natin. So magkaibang hangin yon. So pag nagsalubong yung dalawang hangin, automatic yun, magkakaroon ka ng cloudiness. Pag nagkaroon ka ng cloudiness, syempre may kasama na yung pag-ulan. Kaya nagdudulot ng pag-ulan talaga si shear line. Minsan kasi, si shear line, nakatutok yan sa atin. Kaya mapansin nyo, medyo matagal. Diba, ilang days minsan umuulan. Tapos ito, yung mga weather systems kasi natin, moving. Di ba minsan umuulan sa madaling araw, tapos pagdating mo ng tanghali, mainit. Tapos pagdating mo sa gabi, uulan ulit. So yun, nagpabago-bago kasi siya. So, gano'n. apektado ng Pilipinas ng iba-ibang weather systems. Madaming weather systems. Including isa lang pala si shear line sa isa lang maraming siya. system.